Hallelujah. Magandang hapon sa araw po ng linggong ito. Sa buwan po ng September, hindi ako nakakamali, nasa kalahati na po tayo ng buwang ito. Hallelujah. Supurihin ang ating Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat sa atin, sa patuloy na pagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan. Hallelujah. Sa mga Kristiyano po na patuloy po na gumaganap sa kanilang gawain, patuloy po na ang salita ng Diyos ay atin pong inilalahad o pinamamahagi sapagkat ito ang nais ng ating Panginoong Kristo bago siya pumanik sa kalangitan, na ang habilin niya na ang kanyang salita ay ating ipangalat o ipamahagi sa buong sanlibutan. At ang sino mang ating mapahayagan nito ay ating bautismuhan sa pagsisisi at ituro natin sa kanila ang kautusan na sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Tunay nga po mga kapatid ko, ito po ay isang buhay Kristiyano na ang ganitong gawain na pagpapahayag. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy na ako'y kanyang ginigising o pinapaalalahanan ang kanyang santong banal na Espiritu upang ang ganitong gawain ay hindi po matigil. Hallelujah. Sapagkat kung tayo po ay titigil, maraming mga Kristiyano ang umaasa sa atin sa ganitong pagpapahayag. Ang manghihina po, sapagkat ito ang salita ng Diyos, ang siyang nagpapalakas sa atin at nagpapaalala sa atin sa ating pananampalataya. Hallelujah. Nakikita nyo nga po sa panahon natin ngayon, kahit na kaya tagal-tagal na naglilingkod sa Diyos, natitisod pa rin po. Sana nga po itong nangyayari ngayon sa isang malaking kongregasyon na pinamumunuan po ng isang, ito po si Pastor Kibuloy, hinirang din po ito ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Subalit, pagdating ng kapanahunan, siya po ay natalo ng kaaway ng ating Diyos. Hindi niya po naunawaan kung ano ang tunay na espiritu. Hindi niya po naunawaan. Kanya itong ibabahagi ko sa inyo ay napakahalaga po nito. Makapagbibigay po ito ng kalakasan para sa ating mga Kristiyano, brother and sister. Bagamat ito ay lagi natin nababasa sa Biblia, subalit ito ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan upang hindi tayo manghina kung ano man ang bulong sa atin ng kalaban na si Satanas po. Marami na pong mga malalaking kongregasyon. Hallelujah. Ang natisod po na hindi po sila nagtagumpay. Subalit, ang pagsisisi po ay nasa sa Diyos. Ang pagpapatawad. Wala tayong karapatan na ang nakikita lang natin na bakit nagkaganon ang isang naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Kung ito man ay may katotohanan na isinisiwalat ng kanyang mga miyembro, na ganito, kaya po siya ay nagkaroon ng pananagutan sa ating pamahalaan. Hallelujah. Kanina nga po, meron akong isang pastor na nakausap. Ito po ay merong pinangahawakan na simbahan. Yung biyaya ng Diyos ay napamahagi ko sa kanya. Sabi ko, Pastor, siguro alam naman natin yung nangyari kay Pastor Kibuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Na napakatagal, subalit hindi natin maisip ng lubos kung bakit siya nagkaganon. Hallelujah. Kasi po,
ang naibigay ko po na isang pag-iingat sa pastor na ito, nakausap ko. Sabi ko, iba na po ang strategy ngayon ni Lucifer. Ako'y nagpapasalamat sa Santong Banal na Espiritu sapagkat ang mga ganitong pag-iisip, ang mga ganitong pang-unawa ay pinagkakaloob niya po sa mga nais na maglingkod sa Kanya. Hindi na po violente si Satanas, hindi katulad ng kapanahunan ng ating Panginoong Kristo na kapag pinapatotoo mo ang pangalang Jesus, malamang ikaw po ay mapaparusahan. Magdadanas ka ng kaparusahan. Kung hindi ka man mapapatay, talaga naman parurusahan ng iyong katawan. Ikaw ay babatuhin o ikaw ay papaluin, ikaw ay kukulong. Ganun po ng kapanahunan ng mga unang naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Subalit ngayon, ang sabi ko nga po dun sa pastor, iba na po ang strategy ni Satanas ngayon. Hindi na violente si Satanas ngayon. Si Satanas ngayon ay nag-aalok na na maganda na siyang gustong-gusto ng mga tao na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ano po ba yun? Ang pera po at kayamanan. Alam niyo po ba, according to the Bible, ano ang sabi sa pera? Ang pera po ay ugat ng lahat ng kasalanan dito sa mundo. Iba po ang mangusap ang pera. Ang pera po, kapag yan ay nagsalita, kahit na may prinsipyo ka, kahit na may dignidad ka, basta na eksakto sa iyong kalooban, pag inoperang ka ng 1 milyon, maaring tanggihan mo pa yan. Kapatid ko, kanya itong i-share ko sa inyo, ito'y makapagpapalakas sa atin. Kapag ikaw ay inopera ni Satanas para lamang kumalas ka sa pagpatotoo ng salita ng Diyos ng 5 milyon, hindi pa sapat sa iyong kalooban, maaring tanggihan mo yan. Pero alam ni Satanas kung ano ang iyong kahinaan, kung hanggang saan ang limit ng iyong buhay. Paano kung inoperang ka ni Satanas ng 0.5 bilyon na iisipin mo, kahit na ako'y mamatay ang aking mga apo, hindi mauubos to, ano ang gagawin mo? Kaya nga po mga kapatid ko, iba po ang strategy ni Lucifer ngayon. Tandaan niyo po, yung mga Kristiyanong nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi na po violente si Satanas. Hindi po siya ganun ang strategy niya. Kaya maraming natisod, itong mga nauna nating mga kapatid sa pananampalataya, nakita nyo, kilalaki ng mga pag-aari, may sariling eroplano, may sariling mga helicopter, may sariling mga sasakyan na kamamahal. Ito po ba ay kalooban ng Diyos? Hindi po yung kalooban ng Diyos, tandaan po natin. Ang pattern po natin sa paglilingkod na sinasabi natin na tayo handang maglingkod sa Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Yun po ang pattern natin. Yun po ang gayahan natin. Hallelujah. Huwag tayong gagawa ng ibang pattern. Yung kalooban natin, ipinapattern natin. Dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kinakailangan naman ikaw ay umani ng biyaya. Hindi po. Nakikita niyo ang pamumuhay na Apostol Pablo? Nang wala na ang ating Panginoong Kristo pumanik na sa kalangitan, ipinakikita sa bagong tipan kung paano siya maglingkod sa ating Panginoong Kristo. Siya po ay nabubuhay sa pagpapawis na kanyang kinakain. Hindi po niya pinakikialaman yung pong biyaya ng Diyos na pinagkakaloob ng mga miyembro. Hinahatid niya po ito sa main ng iglesia sa Jerusalem. Hallelujah. Inuutos niya nga sa kanyang mga miyembro, ingatan niyo yan, na huwag tayong mabigyan ng ibang pangungusap kung paano natin iniingatan yung kaloob na yan. Hallelujah. Ganun po ang tunay na paglilingkod. Hindi po yung kaya sasabihin ko sa inyo, mga nakapakikinig ngayon, na mga nagtuturo ng salita ng Diyos na nagyayamanan. Ipaliwanag mo ang iyong kayamanan sa harapan ng Diyos kung saan ang galing. Si Apostol Pedro, binigyan po ng kapahamalaan na siya ang ginawang katiwala sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Katiwala lang po tayo. Hindi po kasama sa katiwala ang tayo magpakasarap at nakikita natin ang ating mga miyembro ay halos walang makain, naghihirap,
Dahil sa pagtitiis nila sa Diyos, pagsunod nila sa Diyos. Samantalang kayo ng mga nagli-leader sa inyong mga iglesia ay nabobondat kayo, hayahay kayo. Hallelujah. Hindi ganyan ang itinuturo ng iglesia. Para sabihin ko sa inyo. Hallelujah. So ito'y paalala lang po lang. Hindi pa tayo nagsisimula dun sa isi-sharing ko sa inyo. Na narito sa Mateo 4. Kumbaga, familiar na ito sa inyo sa mga nagbabasa ng Biblia. Talatang 2. Talatang 2 hanggang sa 5 po. Ang aking isi-sharing sa inyo. Napakaganda po nito. Para dumating man sa atin ang kapanahunan na tayo ay bulungan ni Satanas, na tayo ay bulungan ng pera, mapagtatagumpayan po natin. Mailalagay natin to sa ating puso't isipan na ang ginawa ng Panginoong Kristo ng kapanahunan niya. Babasahin ko po. Dito po yan sa Mateo 4, talatang 2 hanggang 5. Pagkatapos si Jesus dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin. Ito po upang tuksuhin ng Diablo. Sino po ba itong Diablo? Walang iba kundi ito po si Lucifer, ito po si Satanas. Ito din tinatawag na matandang ahas. Mabuhat siya sa lumang tipan hanggang dito sa bagong tipan, kaya matandang ahas na siya. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, kayo mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Talatang 5, pagkatapos ito, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo, sa banal ng lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanya mga anghel na iingatan ka, aalalayan ka, upang hindi ka matisod sa bato. Talatang 7. Hanggang dito po pala tayo sa talatang 11. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya, ito na po yung pinakahuli. Ito po yung nangyayari ngayon, pinakapanganib po ito. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula ro'y pinapatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba ka sa akin. Sumagot si Jesus, lumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoong sasambahin mo. Siya lamang ang inyong paglilingkuran. Hallelujah. At talatang 11, iniwanan siya ng Diablo, dumating ang anghel, naglingkod sa kanya. Hallelujah. Napakaganda po nitong ibabahagi ko sa inyo sa mga buhay Kristiyano, lalong-lalo na sa mga nagtuturo po. Kasi kayo pong mga nagtuturo, tayong mga nagtuturo, nasa atin ang malapit na tinatawag na pang-akit. Naaakit po tayo sa mga bagay na nakakahinaan po natin. Kanya ito pong isinesharing ko sa inyo na talata rito sa Mateo, talatang 2 hanggang sa 11, ay napakaganda po nito. Na lagi nating balik-balikan, basahin natin upang hindi tayo mahulog sa mga ibinibigay, ipinapangako ni Satanas. Hallelujah. Ako po, kahit ako nagpapahayag dito sa pamamagitan ng live dito sa cellphone, although nakakarating to kung saan-saan, kasi ganyan na po ang cellphone ngayon, ang media natin ngayon. Hindi katulad noon, bago ka maging ganito, kailangan pupunta ka muna sa isang channel, sa isang TV network, magsasalita ka ron. Pero ngayon, iba na. Pag may cellphone ka, so, nag-i-spread na po ito, kumakalat na po ito kung saan-saan. Hallelujah. So, ang ibig ko pong sabihin,
Maraming salamat sa Panginoon sapagkat pinapaalala niya sa akin ang mga katotohanan. At gayon din naman sa mga nagtuturo, ito'y binibigay ko sa inyo na isang proteksyon na lalong-lalo na yung malalaking kongregasyon na hindi pa dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Marami na po, kahit mga foreigner ng mga nauna pa sa atin, iyan po ang kanilang ikinatitisod, ang salapi po. Kasi iyan po ang isang malaking kapangyarihan ng Diyos, ay ng kapangyarihan ng demonyo dito po sa mundong ito, ang salapi. Kailangan po natin ng pera. Subalit, bago natin maging kailangan ng pera, manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, gaano ba karaming pera ang kailangan ko para ako'y mabuhay? Ang iba kasi hindi na nananalangin. Kukuha na lang sila ron sa ikapo. Ito na binigay sa akin ng Diyos. Ako naman yung naglilingkod. Ako ang daldal ng daldal dito. Ako ang salita ng salita rito. Pagpapahayag dito, ginagamit ako ng Diyos. Binibigyan po natin ng pinapangunahan natin ang santong banal na espiritu o ang kalooban ng Diyos. Kinukuha natin ang hindi natin alam kung talaga bang yun ay para sa atin. Ganun po ang nangyayari ngayon sa napakaraming malalaking kongregasyon na nagli-leader. Na ito na nga po, nagkaroon po tayo ng isang example ng itong pastor na to. Sayang po ang kanyang paglilingkod sa Diyos na napakatagal. Dahil ang ginagamit niya, wala namang iba kundi ang pangalang Jesus, ang amang Diyos na nasa langit. Ako'y naniniwala na ito'y ginamit ng Diyos. Kanya lang, nang dumating nga ito na ganito na sinasabi sa Mateo, hindi niya na po naalala ang Diyos. Nabingi na po siya sa sinabi ng Diyos. Ano ba ang sinabi ng Diyos dito? Sa unang bulong ni Satanas sa kanya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga batong ito. Ano ang sagot ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Dapat ganun ang sagot natin kapag tayo binubulungan ni Satanas. Hallelujah! Na anong ibig sabihin? Kasi marami pong mga Kristiyano rin na tinapay lang, bagsak sila. Ang ibig sabihin dito, minsan pagkain ay bagsak tayo. Ano po ba yung Kuya Dolpo? Inuuna natin ang pagkain, kinalilimutan natin ng Diyos. Trabaho tayo ng trabaho, alam natin na tayo padre de pamilya. Kinakailangan na magkaroon tayo ng kikitain para sa ating pamilya na magkaroon ng pagkain. Pero hindi po yan. Kung talagang kayo ay gusto nyo makakita, makasumpong ng biyaya ng Diyos, unahin po natin ang Diyos. Ang sabi niya, kung uunahin nyo ko, ang lahat ng bagay ay pagkakaloob ko sa inyo. Hallelujah. Kaya nga po, napakaganda po nito. Ilagay po natin sa ating isipan at sa ating puso. Kung sakaling dumarating sa atin ang pagsubok na para bang hindi na natin napapansin ang kabutihan ng Diyos at trabaho na lang tayo ng trabaho nang dahil para lang makakain tayo, huwag po. Hindi pala ako dapat magtrabaho na magtrabaho dahil ang aking buhay at ang aking kalakasan ay nanggagaling sa amang Diyos na pinagkakaloob sa akin. Hallelujah! Marami po mga kapatid ko. Excuse me. Kaya ito po ay napakahalaga na sino man makapanonood nito. Maging ikaw man miyembro ka lang. Kahit ikaw ay miyembro, pwede mo pong i-apply ito sa iyong katawan o sa iyong buhay. Kung tayo ay nasa loob na ng iglesia o kung napapaloob na tayo sa ating Panginoong Kristo, tayo naglilingkod. Ito ay magiging kalakasan po natin ito. Hallelujah. Sapagkat siya po ang ating pattern. Siya ang ating sinusunod. Hallelujah. Kanya ito, napagtagumpayan niya po ito. Di ba, sabi rin sa kahuli-huliyang talata, at iniwan siya ni Satanas, at dumating ang mga anghel, siya'y pinaglingkuran. So, kung ating i-apply ito sa ating buhay,
tayo magtatagumpay rin dahil pinagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo ang lahat ng bagay na ginawa na pagsubok o panunulsol o bulong ng masama sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. At pangalawa, ano ang sabi? Pagkatapos nito, dinala siya ng Diablos, taluktok ng templo, sa banal ng lungsod. Kung ikaw anak ng Diyos, sabihin sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibili niya sa kanya mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanya upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin Panginoon mong Diyos. So ano po ang ibig sabihin nito? Kung ang mga pagkakasala ay ating susubukan o mga bagay na nagdadoubt tayo, ating susubukan para lang malaman natin na ang Diyos ay nasa sa atin, huwag po natin gagawin yun, mga kapatid ko. Huwag po natin gagawin yun. Iyan po ay tukso lamang. Yan lamang po ay bulong ni Satanas. Huwag mo pong gagawin yan. Huwag po natin gagawin yan. Yung mga nagpapakamatay, ang akala nila, ang unang-unang mentality ng isang nagpapakamatay po, tatandaan nyo po to, bibigay ko sa inyo, ang unang-una po, ang nabubuo po sa isip niyan, wala na po siyang problema. So, mawawala na po siya ng problema, totally. Kung utang man yan, wala na pong maniningil sa kanya. Kung yan man ay kahihiyan, wala na pong kahihiyan na siya ay maririnig. Pero, ito sa mga, kung mapakikinggan nyo ito'y makatutulong sa inyo. Pero tandaan nyo po, kapag winakasan nyo po ang buhay nyo sa ganyang pamamaraan, wala na nga kayong maririnig na kahihiyan, wala nang maniningil sa inyo, wala nang mga problema na iniisip mo kasi ang pangkalimitan po niyan, yung mga nagpapakamatay, ay napakalalaki po ng utang niya. No? Marami po ako na nakilalang ganyan, na-experience na ganyan. Yung mga utang po, minsan milyon na hindi na po mabayaran, na talagang dinidiin na po sila nung pinagkautangan nila, talagang ginigipit na po sila. Alam niyo po, ang utang, hindi ka naman papatayin yan . Maaring makulong ka, okay lang yun. Inutang mo yan . Pero may chance ka pang magbago. Hallelujah. At baka mahabag ang Diyos, natulungan ka niya kung paano mabayar. Pero kapag ikaw ay nagpatiwakal, o tinapos mo yung buhay sa pamamaraan na alam mong wala na lahat pag namatay ka, tandaan mo, ang bagsak mo po sa impyerno. Mas mahirap ang kalalagyan mo sa pupuntahan mo. Tatandaan mo yan. Yan lang ano ko sa iyo. At sa pangatlo, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula ro'y pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian, ang sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo lamang. Hallelujah. So ito po yung kaya po nasa hulihan to. Itong isang panunukso ni Satanas, dahil ito po ay kaluwalhatian ng buong mundo o kayamanan na halos na hindi mo maisip kung gaano karami ito. Hallelujah. Ito po yung inalok sa kanya ni Satanas. Maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos ngayon na kapag ka siya tinapatan ang capacity niya ng kanyang pananampalataya, sabi ko nga po sa inyo dito kanina nung una, ang capacity ng iyong faith ay 1 million, maaring tanggihan mo pa yan. Ang capacity ng iyong faith ay 5 million, maaring. Subalit kapag ito ay inoperang ka na ni Satanas ng kalahating bilyon, na halos hindi mo na kahit magtrabaho ka na magtrabaho, o sabihin na natin ikaw ay manager ng isang bangko, mamamatay ka na, hindi mo kikitain ng kalahating bilyon, mga kapatid ko. At itong kalahating bilyon na ito, kalahating bilyon pa po kalahating bilyon pa lang subalit ang inaalok dito ni Satanas ay ang buong kayamanan ng sanlibutan. Itong kalahating bilyon,
Kahit mabuhay ang apo mo, kung pag-aaral lamang at pagkain, ay hindi nyo po ito mauubos basta-basta. Hallelujah. Ganyan po. Marami pong mga nagtuturo ng salita ng Diyos na tisod po sa ganito. Opo. Hindi na po nila naaalala ang Diyos. Kapag ka-inoper na ni Lucifer ang mga bagay na ito, ipinatanaw ang kayamanan ng sanlibutan. Hallelujah. Hindi po ako nagmamalaki sa sarili ko. Ako po'y lagi nagdadasal, Panginoon, kung darating sa buhay ko ang ganito, buti pa, Panginoon, kunin mo ang aking buhay. Baka kung sakasakali ko, konti lang ang aking kasalanan. Baka may konting pagpaparusa. Kaysa ako'y matisod sa isang malaki at ang aking kaluluwa ay matagpuan sa impyerno. Hallelujah. Kapatid ko, ang pangako ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya ay buhay na walang hanggan. At ang napakasarap ay makikita na natin ang ating Diyos na sa pananampalataya, dumadalangin tayo. Ang ating Panginoong Kristo, bagamat may nakakita sa Kanya ng kapanahunan niya, subalit tayong mga sumasamba ngayon sa Kanya nananampalataya, hindi natin siya naaninag man lang kung anong Kanyang itsura. Subalit kung tayo magtitiis, makikita natin ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Yun po ang isang pangarap ko na ang aking sinasamba, ang Diyos na nasa langit na makasama ko, ang Kanyang bugtong na anak na Panginoong Kristo, ang mga naglingkod sa Kanya, si Apostol Santiago, si Pedro, si Pablo, kung sino-sino na mga nagtiis sa Kanya, mga kapatid ko. Hallelujah. Nasahin po natin ang ganyan. Hallelujah. Ang pera po, bagamat hindi mo mauubos yan, subalit, ang buhay mo nauubos. Pagdating ng panahon, pag naubos na ang buhay mo, ano ang susunod? Ikaw ay parurusahan. Subalit kung ikaw ay nagtiis, naubos ang buhay mo rito sa mundo, pagdating mo sa tunay na buhay, ma-extension ang buhay mo, magkakaroon ka ng pangalawang buhay, at makikita mo na ang lagi mong dinadasal-dasal, ang lagi mong tinatawagan, ang sinasabi mo lagi sa Panginoong Kristo, makikita mo na siya at makakasama mo siya pagdating mo ron. Hallelujah. Iyan po ang katotohanan, mga kapatid ko. Patatagin po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. May nakita na tayo mga pattern na natisod sa ino-offer ni Satanas. Hallelujah. Hindi ko po hahatulan itong pastor na to sapagkat sa spiritual, ang Diyos po siyang bahala. Subalit, sa batas na itinatag ng pahamalang ito, siya po ay may dapat panagutan. Hallelujah. Kasi marami pong mga nagsasalita eh. Opo. Itong mga nagsasalitang ito, hindi naman ito magsasalita dahil para lang mabuyang-yang yung kanilang dignidad. Mahirap pong magsalita na ganun-ganun. Pagpipiestahan po yung mga sinabi mo. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid ko. Sa mga lingkod po ng Diyos, ito pong Mateo 4:2, talatang 11. Ito po ang isang pangontra kung sakali kayo ay nanghihina sa inyong paglilingkod. At nahaharap kayo na hindi kayo makapagdesisyon sa mga bagay na nanghihina kayo. Ito po, magiging kalakasan po natin ito. Hallelujah. Maraming salamat po. At patuloy po na ako'y nagbibigay ng Bible study sa bahay kung sino pa mong may gusto. Sa simbahan po, ako po ay magbabahagi rin. Hindi po ako naniningil. Tubig lamang po para po yung aking lalamunan ay natutuyo. Sapagkat kung paanong ibinigay ng Diyos na libre ang kaligtasan at ang kanyang salita, ganun din naman ipinagkakaloob ko sa inyo ng libre. Ang kapayapaan, hilingin po natin sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah, ang mga kagalingan na hindi gumagaling po sa kanilang mga sakit. Wala pong imposible sa Diyos. Lumapit po kayo sa Diyos at siya ay nahahabag sa mga taong sincere ang puso na
na nais na gumaling. Maraming salamat po muli. Ito si Kuya Dolpo, si Brother Dolpo, ang naghahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Maraming salamat po.